Apo, sir, makiki-update lang kami ngayong araw po ay inilunsad ito pong Catch Up Fridays ng Department of Education. Isa po sa mga strategiya, sabi nga po dito para ma-address yung learning gaps pa rin sa sector po ng edukasyon. Ano po ba ito at paano po ba ito makakatulong sa ating pong mga estudyante ngayon? Theoretically, ito po yung ginawang isa sa mga solusyon ng ating Department of Education para yun nga mahabol natin yung mga learning gaps, makapag-focus tayo doon sa paghahabol, in particular doon sa reading, at ito ay ginawa ngayon ng DepEd, it was announced naman din, it was announced parang 2 months ago, at sisimulan nga ngayong January 5th, 12th, supposedly. Ginawa na po kanina, nagsimula na po tayo kanina, medyo nagkagulatan lang dahil kahapon lumabas yung memo. Although sabi ko naman, 2 months ago pa ay binanggit na ito, pero kahapon lang lumabas talaga yung actual na memo na detalyado. Kung maalala mo, Ma'am Jonah, parang pinag-usapan din natin ito dati, pero kami nga namin noon, wala pa itong mga detalye. So, naghihintay po kami nung detalye. Lumabas yung detalye kahapon, at kanina po ito ginawa, kaya medyo sabi ko nga, ang bungad ko ay nagkagulatan, sapagkat gulat naman talaga, At syempre, yung marami sa ating mga eskwelahan gumawa lang ng paraan, pero hindi pa talaga natin ito, kasi hindi pa rin napag-usapan, wala pang kaya kung makikita mo kung tayo ay friends sa Facebook, well, anyway, naka-public naman yung aking Facebook, So, sabi ko doon, drop everything and read, Kasi yun yung isa sa mga sabi, yung dear, yung drop everything and read, ngayong Friday, at sabi ko lang doon ay drop everything and read at bahala na kayo dyan, Parang ganun kasi yung reaction ng ating mga kapatid na guro sa buong bansa, and even dyan po sa inyo, sabi ko lang dyan, nakikita ko na may mga ganun din po, yung mga post ng ating mga kapatid na teacher po. Ayun, opo, pero since naumpisahan po ito, kahapon yung kumbaga memo nito at agad-agad na umpisan po ngayong araw, ayun, nandun na po tayo sa nagkagulatan, pero ano po yung mga ginagawa, Sir Benjo? Ano yung mga kumbaga scenario kanina po dito sa Catch Up Fridays na ito? Hindi ko na alam sa ibang mga eskwelahan at mga divisions, but of course, sa amin at sa mga na-monitor po namin, mga kwentuhan natin with our some principals, of course, lalo na sa Facebook ngayon, sa Messenger, doon sa mga groups namin, syempre, gumala sila ng paraan, nagpabasa talaga, nagpabasa yung isa, tapos iba naman nagbigay ng orientation na sa mga bata. Marami kasi naman talagang pwedeng gawin for this Catch Up Fridays po na ito na sinasabi. Pero ang isa yung ang nagiging reaction, parang nasira yung program ng school. Kasi every school has its own program po doon sa kanila kung paano nila ipatutupad yung mga programa po na yan, kung paano nila isasagawa yung mga programs po na yan, yung araw-araw na program. But since yung Friday ay magiging hindi siya kumbaga normal programming, di ka nga kumbaga sa inyo sa media, di ba? Medyo yung intervention ay medyo nakagulo sa sa ngayon, kasi meron na kaming class schedules, may program, lahat ng mga klase natin, alam na natin ang gagawin kapag Friday, But this one, of course, nung pagpasok po nito, nung intervention po na ito, alam naman natin na we have to comply, with the memorandum, with the orders of the Department of Education. And of course, hindi nakakomply yung iba naman ay gumawa lang ng kanya-kanyang paraan. Sa ngayon, kasi balita ko, magkakaroon naman din ng orientation po ito sa ating mga paaralan sa mga divisions po natin by next week po. Oo. Nauna yung memorandum sa orientation. So parang ngayong araw po, hindi nagkasabay-sabay or hindi po uniform yung kumbaga mga ways ng ating mga teachers kasi nagkakaiba-iba doon sa mga strategiya po siguro ng mga eskwelahan, ng mga guro para ma-address nga po, makahabol doon sa learning gaps na tinatawag po natin.
Yes, ma'am. No, while there is this uniform policy, no, and even templates, no, and samples, no, of the activities, no, na stipulated, no, doon sa attachment ng memorandum, syempre hindi naman natin asahan, ano, na ito ay mapaghahandaan kaagad. So, considering na kahapon nga lang po namin nahawakan po ito, no. But of course, no, dahil mabuting sundalo naman ng mga guro, no, nag-raise kami ng mga issues, no, at minsan even criticism, no, kami naman ay sumusunod, no. Pero yun yung sinasabi ho namin, no, baka ito ay masayang, no, baka imbes na makatulong ay lalo pang makasama, no, dahil nga nasira natin yung program. At yung program ng ginagawa ng mga eskwelahan, these are the normal, no, regular program po, no, na ginagawa po natin, no, na mula nung pag-isimula ng school year, yun yung ginagawa natin. But pagpasok po nitong Catch-up Fridays po na ito, na medyo may intervention, ano, at kakagulo rin talaga, no, baka hindi po rin makatulong. So, I think, we call on the DepEd to review the policy, tignan, ano, i-identify, no, kasi ginawa itong universal, no, sa buong system, siguro dapat i-identify sino ang nangangailangan ito, and more importantly, paano ito ipatutupad, no, sa ating mga paaralan. Kasi kung meron namang mga schools na hindi kailangan ng intervention, no, baka naman hindi na sila kasali. Although, ito rin naman, Ma'am Jonah, yung sinasabi namin before, no, na sana yung intervention o yung remediation ay kasi 'di ba meron tayong National Learning Camp. Of course, sabi namin diyan, parang hindi naman yan feasible kasi National Learning Camp sa panahon ng mga guro dapat at ang mga bata ay nasa school break. At kulang na nga yung school break natin, ano? Ngayon tama naman, ano, ginawa nila, ipinasok nila kasi dapat talaga nasa loob ng school year, 'di ba? Pero mukhang doon sa we will implement, no, this program. Mukhang dapat doon ay magkaroon ng review. And we are willing, no, to help, no, the Department of Education, no, if they are to consult us, of course, sasabihin po namin yung mga ganun. Oo. So, maganda yung pinupunto po niyo. Sana magkaroon muna po ng, kumbaga, datos, ano bang mga lugar, saan ba kinakailangan? Kasi baka meron din talagang mga eskwelahan, mga lugar na hindi naman po kailangan ng ganitong mga strategiya o maybe na-address naman yung kanilang mga learning gaps, ano, doon sa mga unang strategiya na ginagawa po ng Department of Education o mas effective po sa kanilang ibang mga estratehiya. Yes, ma'am, exactly. No, sabi ko nga, no, alam to ng lahat ng educators, no? Kada isang learner ay iba-iba po yung learning styles po niyan. At kada teacher din po, may iba-iba rin yung teaching methods. Ano po, no, part yan ng aming tinatawag natin na academic freedom, no? At syempre din, ano, iba-iba rin yung naging experience ng ating mga localities, no, nung panahon ng pandemic. No, and even, of course, no, yung we have the social divide, di ba? Yung mga bata na merong gadgets ng panahon ng pandemic, mas nakaagapay sila kaysa doon sa mga purely modules lang, no, nang gumawa yung mga magulang din nila, no. So yung mga ganyan po, no, yung mga ganung dapat na issues ang mukhang kailangan po natin na